Magandang umaga po mga kababayan. May breaking news po tayo. Itong ating magaling na senador na si Caro Dante, binira itong mga congressman na ito. Naku mga kababayan, maaari pala silang makulong dito. Ito na, bakit po pwede silang makulong? Naku, merong pasabog si Marcoleta na kinagulat po ng mga congressman na itong 200 plus na ito, kinakabahan na. Bakit po? Ito po, pakinggan po natin. Testingin lang naman kita kung ano eh. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro. Opo. Pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan sa... Papatawag na Ikaw naman ka ako testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako kinakabahan Yan na mga kababayan. Naku po. Baka gawa-gawa lang nila ito mga kababayan. Kaya itong congressman na biniro ni Caro Dante, muntik ma-high blood. Mga kababayan, lalabas talaga ang katotohanan dito na itong ginawa nilang impeachment, talagang planado. Tignan nyo mga kababayan, muntik ma-high blood itong congressman na ito na biniro lang ni Caro Dante Marcoleta na pwede siyang maging witness. Dito na lalabas ang totoo. Naku mga kababayan, kay Caro Dante meron na siyang nakikitang plano dito. Gigisain niya ang mga tulongges na ito mga kababayan na nagsasabing si Sara Duterte, magnanakaw na nagwaldas ang pera. Naku po, napakatalino talaga ng ating butihing senador na ito. Nadala-dala ang aral ng tunay na Kristiyano. Naku po mga kababayan, may makukulong dito. Nataranta na po ang mga congressman na pumirma dito. Paano na po? Itong mga congressman na ito, di yari kayo dito. Pwede pala kayong makontempt dito na makulong. Yari na. Sige nga po, ituloy natin. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo magkakaalaman tayo. Lalo ito, paano mong pananagutan? 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang 2 minutes Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Kasi tinatanong niya binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? At
Sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oho. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Ayun nga mga kababayan, ilalabas talaga ang katotohanan na itong mga pumirma ng impeachment, pirma ng pirma. Hindi po naintindihan yung mga malalalim na terminologies na tanging abogado lang ang makakaintindi. Napakakapal daw mga kababayan Diyos ko Lord, dito na magigisa ang mga congressman na ito na nagdidiin na si Sara Duterte ay may kasalanan sa betrayal of public trust. Nako, mga kababayan, kinakabahan na po ang 200 plus na congressman. Isa na dito yung anak ni PBBM. Nako, mga kababayan, mukhang mahirap ito para sa kanila. Mukhang kinakabahan na sila, Caro Dante Ituloy ba natin? Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo, kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati siya nag-aaway-aaway nga Ganun kadaling intindihin yan. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako po. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Anong trial? yung Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Para kasi huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Di ba? Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, yung mga utos niya. Yan. Kaya nga, yan magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Mga kababayan, nako po. Kahit pala ituloy ng mga congressmen na ito na utak ng mga pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, malabo pala ayon sa interpretation ni Caro Dante Marcoleta. Dahil itong Korte Suprema gumawa ng malaking hakbang para ipa-explain sa mga congressman na ito kung anong nangyari. Yan yung implication sinabi ni Marcoleta, huwag kang magtatanong kung hindi naman mangyayari ito. Ibig sabihin yung impeachment, natabunan na po na nailibing na sa Taal Volcano. Nakakatawa ito mga nagsusulong ng impeachment, mukhang mga bobo lang, pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi yung opening nyo, umaga ng pero ang umaga, usually, lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun nga, kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. Ayun na. First business of the days nyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad, bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sino unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Sako, in
Ha? Hindi kasi Nako po. Sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, Yari. with all due respect, Opo, oo. ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong yung 19th Congress? Opo, oo. Opo kanya. Oo. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon. Tapos na po yun eh. Nako po. Yari. Ito halimbawa, ang maging punto niya, hindi, ang problema ho doon ay may naiwan ng utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Nako, yari na. po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Ibig sabihin pala mga kababayan, itong impeachment na ito, wala na talaga. Parang mga sabongero na inilagay doon sa Taal-Lake, doon na tinapon, kasama po ng impeachment na ito. Mga kababayan, ang ano dito, ang malupit dito, nanganganib itong mga congressman na madikdik ni Senador Marcoleta. Maaari pala silang maging star witness dito. Ang problema mga kababayan, hindi nila naiintindihan itong pinagpirmahan nila mga kababayan. Allegedly, di ba sinabi binayaran? Kada pirma ng mga congressman na ito na hindi naman nakakaintindi ng mga pinipirmahan nila, binayaran daw di umano. Si Marcoleta na po ang nagsabi dyan. Kung napanood nyo po yung mga dating mga reaction niya dito na di umano, allegedly, bawat pirma, di ko lang alam kung tama yung pagkakadinig ko. 20 million. Di ko lang alam kung sobra pa dyan. Naku Lord, paano na? Lalabas talaga ang katotohanan dito na talagang planado. Bawat pirma, may katumbas na halaga. Pag hindi ka pumirma, hindi ka bibigyan ng budget. Di ba yan din ang viral na pasabog noon ni Caro Dante? Diyos ko Lord, lalabas talaga ang katotohanan dito na itong impeachment na ito ay talagang isang pagsupil para po mapabagsak si Sara Duterte. Diyos ko Lord, ito na po. Tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga, nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole, binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. Same time, nag-issue ng summons. Naku po, mga kababayan. Pasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days. Opo. To provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, di hanggang June 21 siya. Bibigyan siya ng Naku, wala na talaga. Mga kababayan. Yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte. Opo. Ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Mga prosecutors, opo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na
Mga kababayan, ano masasabi niyo dito? Ito na, sinasabi ni Caro Dante. Tapos na ang laban. Talagang ano na po ito, wala na po talagang saysay itong ginagawa nilang pagsusulong ng impeachment. Para kay Caro Dante, hindi na dapat pag-usapan ito. Diyos ko Lord, wala na. Kahit matuloy ito, ang kakalabasan nito, bloodbath mga kababayan. Kaya kayo po ang tatanungin natin mga kababayan. Ano masasabi niyo po sa hakbang ni Caro Dante Marcoleta na itong mga congressman na ito ay kanyang pagkakakalituhan. Ibig sabihin mga kababayan, sila ang maging star witness. Naku po, kinakabahan ng mga congressman dito na pumirma dito sa impeachment. Kaya kayo na po bahala mga kababayan na magkomento dito. Yari, merong makukulong dito ng mga congressman. Siyempre, pag nagsisinungaling, pwedeng makontempt ito. Kaya sabi nga ni Marcoleta, pag talagang mapilit kayo, ibibigay namin yung laban. Ibig sabihin, itong mga utak ng impeachment, mapapahiya. Talagang yan po ang sinabi ni Caro Dante. Kaya salamat po sa inyong lahat. Ako po si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. At lalong-lalo na po sa mga kapatid, mga OFW sa abroad. Sana po, mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.